Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa ating pagdiriwang ng banal na misang ito ngayong ikalabing-anim na linggo sa karang panahon. Muling alalahanin natin ating mga pagkukulang o kasalanan na nagawa upang tayo ay patawarin ng Diyos at pagpalain ng ating buhay. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinaraman ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, isasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus Cristo, bugtong na Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan ng angkat sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang, O Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kanasasam ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walong ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang muka at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat. Ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka. Kumuha ka ng 30 lira harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya sa isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ng nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tanggapin sa templo natin? Sino kayang tanggapin sa templo Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, ang laging ginagaway na ayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat ng bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigan, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo natin? Hindi siya humingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo natin? Pagbasa mula sa surat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayong alang-alang sa inyo sapagkat
Sa pamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang iaya sa inyo ang hiwaga na mahabang panahon na nalihim sa maraming saling lahi, ngunit kayo'y inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihag sa lahat ng tao ang dakila at kamangamanghang hiwagang ito. Ito, ang hiwaga, sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinalahalan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal at walang kapintasan dahil sa pakipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang salita mula sa Diyos, ang paging sinasalong ay mamumuhay ang lubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pumasok sa Jesus isang nayon, malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagangalang Marta sa tahanang ito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayo na sa lahat, para lamang tayo mapalagay sa ating mga kasama, pakibati naman at bilang welcome na rin sa iyong katabi, sabihin mo, gusto ko healthy ka. Okay. Gusto ko healthy ka. Okay. Ngitian mo naman yung katabi mo. No? Maganda yung nakakangiti tayo umagang-umaga. No? Para relax tayo at the same time, mas magandang ating pakiramdam. No? Ngayon ay nasa 16 na linggo tayo sa karinong panahon. Kung mapapansin natin na bago dumalaw o dumaan si Jesus kina Marta at Maria, siya ay nagkaroon na rin ng mga hindi magandang karanasan, no? Na kung saan siya ay hindi tinanggap, no? O na doon sa kanya mga kababayan na nung isang araw ng pamamahinga, nung binasa niya ang aklat ng kasulatan sa aklat ni Propeta Isaías, hindi po siya tinanggap nila. No? Sa kabila ay kinutya pa. No? At sinasabi ng kanyang mga kababayan, saan nakuha niya ang karunungang ito? No?
Hindi ba ito ay anak ni Maria? Ang kanyang mga kapatid ay kasama natin. So hindi po siya tinanggap, no? Bagkos siya ay kanilang itinakwil. At nung pumunta rin si Jesus sa Samaria, nung may pinalayas siya ng mga yung mga demonyo na sa mga inaalihan nito, ang mga demonyo ay nakiusap, no, kay Jesus na kung maaari, papuntahin sila sa mga baboy. Sabi ni Jesus, sige, pumunta kayo. Kaya sumibad ang mga baboy na lunod. Nung makita nila si Jesus, ipinakiusap nila na umalis siya agad, no? Dahil ayaw nila na mangyari pa uli ang ganon, na marami ang kanilang baboy na mamamatay. So ito po yung mga maraming karanasan si Jesus na hindi masasabi natin na maganda. Pero sa kabila nito, patuloy siya na talagang nangangaral at nagtuturo. Kaya ito yung time na ngayon, siya naman ay papunta sa Jerusalem. At yun na nga, dumaan doon sa Bitanya, na kung saan doon sila Marta at Maria, at ito din yung time na si Lazaro ay yumauna, no? Kaya nung dumaan siya doon, talagang agad-agad siya winelcome ni Marta, pinatuloy sa kanilang tahanan, at agad-agad pinaglingkuran ang Panginoon. Nakasanayan na dahil si Marta naman ay kilala na talaga sa Jesus. Para ma-please ang Panginoon, agad siya naghanda, pagkain, maglinis ng bahay, para siya hindi magkaugaga, no? Busy siya, no? At dahil dito, halos wala siyang panahon kay Jesus. Basta para sa kanya, unahin muna yung makakain. Mabuti na lamang, mayroon siyang kapatid na si Maria, no? Si Maria naman ay, ang mahalaga sa kanya ay makinig kay Jesus. At parang isang welcome din ni Maria, siya ay naupo sa paanan ni Jesus, nakikinig sa mga itinuturo ng Panginoon. At siya ay masaya, no? Hindi po siyang balisang-balisa, relax na relax siya. So, napansin ni Marta ang ganitong sitwasyon, kaya hindi niya mapigilan yung kanyang pag-alboroto. Kaya sabi niya, Panginoon, pwede ba sabihin mo sa kapatid kong iyan, natulungan naman niya ako, napakarami kong ginagawa. Dito nabigla si Marta dahil sabi ni Jesus, Marta, Marta, masyado kang ogaga, abalang-abala sa maraming bagay. Na kung tutuusin, isa lang ang mahalaga. No? At ito yung pinili ni Maria at hindi siya aalisin dito. So dito alaala lamang ni Jesus na ang una dapat sa pagtanggap sa Panginoon ay magkaroon talaga ng presensya sa Kanya. Una, makinig sa Panginoon, no? At matuto sa ibibigay na mga aral ng Panginoon. At pagkatapos dito, sa kanalang talagang maghahanda para sa anong kailangan. Kaya dito, pinapaalahanan ng Panginoong Hesus si Marta na hindi naman niya sinasabi na ang ginagawa ni Marta sign ng kanyang pag-welcome ay hindi maganda. Gusto lang ni Jesus na i-prioritize ang kanyang pagtanggap sa kanya na una ang makinig, manalangin, at magkaroon ng time para kay Jesus. Hindi katulad ni Maria na sa kanya ang mahalaga is to be with the Lord, nasa Panginoon, sa paan niya, nakikinig siya sa mga itinuturo ni Jesus para siya matuto at lalo mabigyan halaga ang presensya ni Kristo. Dahil yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya sa buhay ng paglilingkod sa Panginoon, maobserbahan natin na dito gusto ni Jesus ang dalawang klaseng spirituality na ito yung tinatawag na action at contemplation. Ito rin yung mga spirituality ng mga Benedictines na itinuro ni Saint Benedict na ora et labora. Ang priority sa paglilingkod sa Panginoon ay una ang pagdarasal, pagdalo sa banal na Eucharistia, panalangin. Talagang kailangan ang patnubay at gabay ng Panginoon Kristo.
ang Espiritu Santo. Pagkatapos sa kalamang mag-aaral, gagawa, kung ano man mga gawain. Yan po ang pinaprioritize na sinasabi rin ni Jesus, seek first the kingdom of God and everything shall be given unto you. Dito maliwanag na the kingdom of God represents Jesus Himself. No? Kaya pag inuuna natin ang Diyos, si Jesus, ang Panginoon, totally, lahat ng ating mga kailangan, kahilingan, yung mga kagalingan, mga material na bagay, pagpapala sa buhay, will just follow. No? Dahil mismo yung mga scientists, mga psychologists, sinasabi nila na what is inside will be expressed outside. No? So pag ang laman ng tao sa kanyang isip at puso ay ang pagdarasal, pananampalataya sa Panginoon, by nature, pag siya ay maggagawa na, totally na lalabas yung totoong nasa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya yung kasabihan na, kindness attracts kindness. No? Love attracts love. No? Katulad kina Marta at Maria, dahil sila po ay napaka mabuting mga magkapatid, dahil likas sa kanila ang pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa Panginoon, kaya naman si Jesus ay maluwag ang kanyang kalooban at kanyang puso sa kanila, na hindi na po siya nag-alinlangan pa na dumaan kahit siya naman ay papunta sa Jerusalem. Kaya sa ginawa nila Marta at Maria, sila naman ay ginantimpalaan ng Panginoon na buhayin ang kanilang kapatid na namatay. Kahit 4 na araw na nakalibing si Lazaro. Binuhay niya ito dahil sa talagang yung sinasabi ko na kindness attracts kindness. No? Sa buhay natin, minsan, ang maalaala lamang sa ating mga talagang totoong sarili, sa ating mga kaibigan, hindi masyado yung ating talento hindi masyado yung ating mga kagitingan, kayamanan. Maalaala lamang sa atin yung ating little kindness, no? Yung ba nagbigay tayo, no? Nagtanggap tayo sa isang mahirap na tao na hindi mo akalain yung pala ang Panginoon, no? Dahil yan ang sinasabi ni Jesus, nung ako ay isang dayuhan, ako'y pinatuloy mo. Nung ako ay nagugutom, pinakain mo ako. Nung ako ay nauhaw, pinainom mo ako. Ako'y nasa bilangguan at sa ospital, ako'y pinuntahan mo. So ito po yung maliwanag dito na sa pagtanggap natin ng mga bisita, no? Ituring natin yan na they are actually the Lord. No? Katulad sa karanasan ni Abraham. Una-una, hindi naman niya alam talaga na yung 3 mga lalaki, yan ay mga anghel, mga representative ng Diyos. Pero dahil yung sinasabi ko na kindness attracts kindness, no? Goodness attracts also good works. Kaya by nature, si Abraham, agad-agad lumabas sa kanyang totoong kalooban, ang kanyang talagang kagandahang loob. Talagang inasikaso niya ito ng husto. Hindi dahil para mayroon siya makuha sa mga lalaking ito na isang pabor. Para sa kanya, nature na niya talagang natanggapin ang mga bisita. Mapaglingkuran sila na talagang hindi siya makakalimutan. Kaya lahat ay ginawa ni Abraham. Hinugasan ang kanilang mga paa, pinakain sila ng maganda, pinainom, ang gatas, lahat na. Kaya dahil dito sa kanyang kagandahang loob sa mga bisita na hindi niya akalain yun pala ang Panginoon, may mga kasama anghel, ay di siya ay pinangakuan, no, na saan si Sarah, sabi ni Abraham, naroon po sa tolda. Sabihin mo, nasa 1 taon, sa ganitong time, siya ay magkakaroon na ng isang anak na lalaki. So ito na po yung time na natupad na yung pangako ng Diyos kay Abraham. No? So napakahalaga po sa ating buhay yung ating totoong personalidad. No? Kaya ako sa pagbabasa ko rin sa iba't ibang klaseng mga
positive talks, nakita ko na yung kasabihan na, you attract by the person you become. No? If you are really a good person, you attract also many, many good things in your life. No? So, ang mahalaga rito is to really establish first the goodness of our heart and our mind, na ang nakasenter ay walang iba kundi ang paglilingkod sa Panginoon. We focus to the Lord, no? We focus our minds in serving Jesus, no? Through our brothers and sisters. Dahil yan ang sinasabi ni Jesus, anuman ang ginagawa natin sa pinakamaliit na mga kapatid niya dito sa lupa, ay ating ginagawa yan mismo sa sarili niya. So, importante talaga ito rito na when our personality really is really good, we will also attract many blessings, no? Even riches, no? If you are really good, you will attract riches because in your mind and in your heart, you are full of riches spiritually and materially. Kaya pag wala ito sa ating isip, wala sa ating puso, we will not attract, no? Riches materially and spiritually. Kaya importante talaga dito na we should learn first to really establish a very good heart in our lives, no? Katulad ni Marta at Maria, tulad nila Saint Benedict, katulad ni San Isidro Labrador, na bago siya gumawa sa kanyang tungkulin bilang magsasaka, he devotes plenty of hours in prayer, meditation, talking to God, no? Yun ang kanyang routine sa buhay, every day. So, dahil sa kanyang constant communication to God, no? God Himself, no? Talagang help him to become more holier. No? Kaya yun po ang buhay. Siyempre, hindi po madali gawin ito because it takes time to really establish that kind of good heart, good mind that you will attract, we will attract by the person we become. So yun po yung buhay. Kaya nga, si Abraham, sila Marta, Maria, at mga santo, they attract more holiness because in their lives, they are truly holy in their real life. Ito rin sinabi ni Saint Teresa of Avila, everything in this world will pass away. No? Fame, riches, your family will pass away. Everything we will die. But one thing that will not pass, it is the love of God. Once we have the Lord Jesus, everything suffices. So para sa kanyang experience, once she has the Lord, everything is already complete. No? Kaya yun po ang maganda na makita natin na once we have the Lord in our lives, talagang yun na po parang banggang kompleto ng ating buhay. Yan din ang sabi nga ng Panginoon, without me, you can do nothing. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, yamang binuksan ng Diyos ang ating kamalayan na ang lahat ng tao ay magkakapatid, sama-sama tayong dumulog sa Kanya upang hayaan niyang ang maghari sa ating sambayanan ay ang Kanyang pag-ibig at pagpapala. Ang itugong po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang batas ng pag-ibig ang maghari sa simbahang Katolika
at nawa ang pag-ibig ni Hesukristo sa sanlibutan ay maging buhay at may sagawa ito sa pang-araw-araw na buhay ng lahat ng mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tunay na diwa ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang magharing batas nawa sa sanlibutan at mabuksan nawa ang kaisipan ng sangkatauhan na ang bunga ng pag-ibig ay kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay sumibol nawa sa puso ng mga taong natutulad sa mabuting Samaritano na maging tagapaghatid ng pag-asa sa mga taong kapuspalad at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makataman nila at ang kanilang mga naulihing pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mawayang Ama, sa makita mo nawa ang aming pagsisikap namin sa buhay yung batas sa aming pakikitungo sa aming kapwa. Magbunga nawa sa amin ang lahat ng ito sa pagkakaloob mo sa amin ng buhay na walang hanggan sa piling mo sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busno. namin sa iyo, pinapayatalang na ito. Anong bayang sa sumasapat na sa iyo. Handog namin sa iyo, pinapayatalang na ito. Anong bayang sa sumasapat na sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghaing ipinag-utos nung araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang, gaya na iyong kaloob sa mga alay ni Abel, na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasahan upang may manguna umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kanamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng langit at lupa.
kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inaabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Diyos mo ang pagkabuhay, kami pinagos mong tunay. O Jesus, namin mahal, Iligtas mo kaming lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Papa Leon ika-14 at ni Gilbert na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, Sa tagubilin, manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan, nagdakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inihahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. The flame of hope is burning. My soul rise to you. Source of life that has no ending. All that's but I trust in you. Tongue and people are not like me in your heart. Scatter proud sons and daughters, why the holy morning heart. Like a flame on hope is burning. Make my soul rise to you. Source of life that has no ending. Oh, that's what I trust in you. My hope is burning. Make my soul run to you. Source of life that has no ending. Oh, that's what I trust in you. Source of life that has no ending. Oh, that's what I trust in you. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dante naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot na iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain sa pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikalima, narito po sa atin ngayon ang Malazakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ika-6, narito po sa atin ngayon ang mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City upang magbenta ng raffle tickets at humingi ng tulong para sa pinapatayo nilang simbahan. Sila po ay nasa bandang likuran at ang mga sobre po ay ipinamimigay nila para sa inyong tulong at donasyon. Naway maging biyaya tayo para sa kanilang simbahan. Atin po silang suportahan. At para po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa entrance po ng ating Divine Mercy Church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat
At ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ang mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Okay, so bago ang final blessing, para hindi naman tayo malungkot ang pag-uwi, pakisabi sa katabi mo, ako ay nababaitan sa iyo. Okay. Ako ay nababaitan sa iyo. Don't be shy. Sana all. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay natin sa ating pag-uwi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin.